Good luck. Okay na ba? Uupo na lang ako. Hindi na rin next to. Ayan. So, okay. So, Intercessor Summit. So, basically, it's for intercessors. Actually, ang malak sana dati nila Ate is for Las Piñas lang. Okay? Kaya lang, we have never done this before. So, nagtuturo tayo ng prayer, o prayer dito, sa nagkalat, kunyari sa lipa. Pero, alam mo yun, nasa yung going really deeper. Okay, yung foundational, hindi lang yung foundational things about intercession, kundi yung deeper things ng intercession, ay hindi natin na pag-aralan as yung south, as an area. Okay? And syempre, hindi naman ako gano'n kalakas ngayon, hindi ko kaya turo dito, turo doon, turo doon. So, we came up with the idea na ba't di na lang gawin na go south. Okay? So, sayang, hindi nakapunta yung iba. Kami lang to is anniversary nila. It's their anniversary month. Okay? So, I think kung hindi nila anniversary month, makakapunta sila. Pero may silang naman rin. May nakarating na sila. So, anyways, sino dito expected ka ngayong araw na to? Sino dito part ka ng intercessory ministry ng church? Okay? Ganito po, we must be a praying church. And we must be praying Christians. Okay? Kaya lang, yung iba kasi may mga specific calling sila. So yung intercession, hindi naman natin masabing on the side lang. Intercession din naman sila. Pero may mga tao na talagang sobrang committed and doon talaga sila nilagay ni Lord sa intercessory ministry. Okay? Na ako, I for one can say na ang laking tulong ng intercessors. Okay? So last year, alam mo naman, nagkasakit ako. And actually, yung AML, yung leukemia ko, is the type of leukemia na mas malaki ang chance na gumaling pag tinamaan yung bata. Tinamaan ako 51 years old. So medyo mas mababa yung yung tawag dito, survival rate. Pero there were so many people praying. Okay, ang dami nagpe-praying and honestly, I can feel the prayers dun sa hospital. Okay, so aside from that, yung physical na may sakit ka, pangalawa, yung emotional. So nandun ako, I was discouraged, that there was time na parang nadidepress ako. Pero iba yung may nag-intercede para sa'yo eh. At pangatlo, yung bill. Sabi ko, it's 2.5 to 3 million. So ang lalaki ng problema, kung di pa buhay yung nakataya, yung bayarin. Diba? So I can say na talagang sa buhay ng isang church and as a pastor, ang laking tulong ng mga intercessors. Without intercessors, siguro marami tayong mga himala na naranasan na hindi sana siguro natin naranasan. Mga signs and wonders, mga supernatural experiences inside the church na kung wala yung mga nag-i-intercede, siguro hindi natin na-experience. Okay? So let's go to the first session. Sabi ko, mag-bumit tayo ng relo. Ang hirap ng walang relo. Ano oras na ba? Ayan. Dapat 9 o'clock na 9:50 yung first session. Late tayo ng 30 minutes. Okay, but anyways, hindi na? Intercessors Summit. Ayan. So let's pray first. Lord, thank you so much for this day. Salamat sa lahat ng nakarating at sa lahat ng papunta pa, cover and protect them as well. And Father, for us who are here today, may you just pour upon us the spirit of intercession, O God. Lord, na hindi lang yung role ng bawat isa to pray, to intercede, but a deep spirit of intercession, Lord, especially for the times that we are living in right now, ang gulo-gulo ng mundo, ang gulo-gulo ng bansa namin, and even the body of Christ, Lord, divided, napapasok na ng mga false teaching, and the body of Christ, Lord, kanya-kanya. Lord, now more than ever, we need intercessors to arise. So Lord, hayaan mo sa simpleng activity o event na ito, makapag-raise up ng more intercessors, Lord, who would cry out day and night for your kingdom to come here on earth as it is in heaven. We thank you, we honor you, and Holy Spirit, just take control. Be in charge, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So, sisimulan ko dito. Actually, recently, the Lord has put something in my heart na pag nag-preach o nagtuturo, di ba minsan pag preacher ka, maraming types of sermon, right? Meron tayong tinatawag na expository. Actually, sa CSB,
Yun ang gusto natin ma-develop. Expository preaching. Yan ang pinupush ni Pastor Hiram. Meron tayong tinatawag na topical. Topical, isa sa pinakamadadali yan. Okay? Sobrang dali ng topical preaching. Pero ang problema sa topical preaching, hindi kang lumabas sa context. Okay? At meron yung textual. Yan, lalo-lalo na. Madaling lumabas sa context nung sinasabi ng verse, kung textual preaching ka. So, kung sabi ko, Lord, intercessor summit, so ano to? Topic. It's a topic. It's about intercession. Okay? Pero, dapat hindi mawala, ito yung covenant ko kay Lord, Lord, kahit anong topic ang ituro ko, dapat nakaset ko sa'yo. Yes. Pwede ka magturo about success, nasa Bible yung verses, pero nawala sa picture si Jesus. Right? Pwede ka magturo about joy, o lahat ng verses ng joy, pinag-aralan mo, pero wala si Jesus. Hindi mo pwede yun eh. Hindi mo pwede. So sabi ko, Lord, how do I teach intercession na ikaw yung una at huli? He's the Alpha and the Omega. Dapat nandun ka. So ito po. Ito yung binigay ni Lord. Kaya I will start the teaching with this. Ayan. Okay? The intercessory ministry of Jesus. Kung meron tayong model intercessor, hindi yan katabi mo. Okay? Tingnan mo ang katabi mo, mukha ba siyang matindi mag-pray? Yes. Mukha bang faithful siya sa pag-pray? No matter how faithful that person is, ang model natin sa intercession, si Jesus. Tama po ba? Kung nakita mo, naalala ko, may isang nagkukwento sa akin, pastor, nung namatay yung pinsan ko. Kasi yung pinsan ko, sobrang tindi sa intercession nun eh. So, kahit walang activity sa church, pupunta ng church, mag-isa yun. Tapos magpukulong. Luluhod, iiyak, buong magdamag. So sabi ng pastor, nung eulogy, nung buro ng pinsan ko, yan si Rocky, sabi niya, dumating ako ng church, nakabutan ko, nandun na, nakaluhod, umiiyak, nagpipray. May ginawa yung pastor eh. Tapos pumunta ako sa office, may ginawa ako. Nag-lunch ako, pagbinig ko ng tupa rin nakaluhod, nagpipray pa rin. Tapos nung hapon na, nung pauwi na ako, sinilip ko, nandun pa rin nakaluhod, nagpipray pa rin. Okay? So, ganun kanina yung pinsan ko mag-intercede. Okay? Nag-almusal na, nagtrabaho na yung pastor, nakapag-lunch na, nakauwi na, pero nandun pa. Naunang dumating, na huling uwi. Yun yung mga tao na talagang siguro masasabi natin pure-blooded intercessor. Pero aside from that, ito yung problema, maraming intercessor, doon na nakafocus sa intercession, wala nang soul winning. Itong pinsan ko na to, visionary din. Nakuha po ba natin? Wala sinabi si Lord na pag-intercessor ka, yun na lang ang gagawin mo sa buhay mo. Hindi ka accepted sa soul winning, hindi ka accepted sa fellowship, hindi ka accepted sa discipleship, kinakailangan lahat mo na ngayon, gagawin mo pa rin. Nakuha po ba natin? So today, we are going to put things in perspective, babalansingin natin. Nakuha po ba natin? Mamaya may topic ako about flaky intercessors and flaky intercession. Makikita natin sa panahon ngayon, maraming intercessor na hindi balansyado. Intercessor ako para sa Israel, ayun, wala sa simbahan. Hindi po pwede. Okay? Ang model natin, sino nga? Si Jesus. So, tingnan natin ito. Nakakatawa, simple lang. Jesus was prophesied to be an intercessor. Hindi pa siya nagkakatawang tao dito sa lupa. May prophecy na pagdating ni Jesus sa lupa, siya ay magiging intercessor. Okay? So, kilala natin si Jesus as rabbi. Ano ang rabbi? Teacher. Alam natin siya as Savior. Alam natin si Jesus, healer. Pero hindi madalas na i-emphasize na si Jesus, intercessor. Nakuha po ba natin? Look at this verse. Isaiah 53 verse 12. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. And He will divide the spoils. Sige, sabay-sabay. Nandun eh. For He bore the sin of many and made intercession for the transgressors. Hindi pa nga pinapanganak si Jesus, may prophecy na pag siya dumating dito sa lupa, He will make intercession for sinners. Nakuha po ba natin? Actually, sa Isaiah 53, ito po ay isa sa
prophecies in the Old Testament. Okay? Kung gusto niyo maghanap ng Messianic prophecy, Isaiah 53. Okay? At sabi dito, He made intercession for the transgressors, for the sinner. So si Jesus, hindi lang siya Savior, pure-blooded intercessor siya. Kaya kung sinasabi mo nasa puso mo si Jesus, dapat intercessor ka rin. Okay? So, ito. Jesus was an intercessor during His days on earth. So, dumating na siya sa lupa. Pinanganak na siya. Sa Bible school, ano tawag natin doon? Incarnation. Okay? So, dito sa Luke 22, 31 and 32, sabi ni Jesus, Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat, but I have prayed for you. Simon, sino ba si Simon? Peter. Diba? I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. So, na-discern ni Jesus na si Peter gusto ibagsak ng Diablo. So, as an intercessor, yung kanyang minamahal ng disipulo, pinanalangin niya. Naku po ba natin? So, even before He was born, may prophecy na si Jesus magiging intercessor. Nung dumating na siya sa lupa, naging intercessor siya. Okay? And sabi dito, Hebrews 5:7, during the days of Jesus' life on earth, ayan, nung nandito siya, nag-minister siya for 3.5 years, ano sabi? He offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death, and He was heard because of His reverent submission. So si Jesus, prayerful before coming to earth, may prophecy. Nung dumating siya, pinakita niya sa mga disciple, hindi lang go and make disciples. Hindi lang preach, hindi lang heal the sick. Kung mga disciple ko kayo, be an intercessor. Nakuha po ba natin? Sa totoo lang nga ito, maging honest tayo. Kapampangan ng honest. Maging honest tayo. Sa discipleship ba, madalas, sa mga churches na naging discipleship, madalas ba magbibigyan din ng intercession? Minsan hindi eh. Kadalasan multiplication. Magparami tayo. Diba? Mag-campus ministry tayo, mag-soul winning. Pero kung totoong discipleship yan, sino ang partner natin? Si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Teaching them to obey everything I have commanded you. So kung ano yung pakita mo kay Jesus, dapat makita rin sa iyo as a disciple at sa mga dinidisciple mo ay ma-develop. Hindi po ba? Naalala ko nung nagsisimula yung si SBB pa na siyempre malayo. Nandun ako ng Sunday, di ba? Pag Sunday, may dalawang service tayo na, naalala ko, meron ka sa timpakan, yung mga lasing, may pakitakin, tumatabi sa akin, habang nag-preach ako. Open air yun eh. Pero sabi ko, Lord, hindi man ako makapunta ng 3 or 4 days a week sa lipa. Sabi ko, dapat pag-prayer meeting nandun ako. Kaya pag Wednesday, for 5 years, okay? So for 5 years yun, nandun ako ng Sunday, dalawang service namin, at tayo 4 to 6. Tapos meron pa kaming 7 to 8 sa tipakan. Okay? Pero aside from that, sabi ko kailangan I should model and I should encourage the people to pray. So every Wednesday nandun ako, di ko makakalimutan yun kasi kwenta ko sa prayer meeting ni Ate na previous Cesar sa bus stop. Okay? Naka-tricycle, yung tricycle yun natin. Okay? Naalala ko sa, pabilis yung tapos niya Cesar, yung buko ba? Okay? Pero 5 years yun. Talagang pray, kinakailangan eh. Kaya pag pastor ka, hindi pwedeng puro ministry of teaching lang. Hindi pwedeng signs and wonders and miracles. Di ba? Kinakailangan ipakita mo na ikaw nagpipray. Ikaw intercessor. Tingnan mo ba? Malinaw? Tingnan niyo mga pastor na mukha bang intercessor. Kung kasama niyo yung pastor niyo, mukha bang intercessor? Ano ba ang intercessor, pastor? Okay. Next, Jesus was an intercessor on the cross. Mamamatay na lang siya, nakabayubay na sa cross, nag-intercede pa. Tanong, nung nakabayubay siya sa cross, katakot-takot na sakit kaya yung maramdaman niya? Pinako sa kamay, sa paa, may korona ng tinik. Pero nakapako na siya doon, suffering, at hindi lang suffering, butong at uhaw. Pero
Pero he still made time to intercede. Kaya totoo ito. Pag gusto, may paraan. Siyempre kung nakapitin na sa cross, nag-i-intercede ba? Eh tayo wala namang dahilan, hindi pa. Siya may dahilan na, nag-intercede pa. Am I making sense here? Tingnan niyo ito. When they came to the place called the skull, Golgotha, there they crucified him, along with the criminals, one on his right, the other on his left. Jesus said, ito yung great intercessory prayer ni Jesus, Father, forgive them. They do not know what they are doing. Grabe, di ba? Natakuhan na dito. Pinakita niya kung gusto mo talaga pag-intercede. Walang excuse. Walang dahilan. Hindi ko alam kung gaano kasakit yung pinagdaanan ng sakit. Pero while he was hanging there, he took time, Father, forgive them. Sino dito, minsan hindi ka nakakapag-intercede dahil may excuses ka. Lahat tayo bibiro. Sino ka model natin? Si Jesus. Kaya sabi ko, Lord, uunahin ko ito ang intercession nakatutok sa iyo. Pwede ako magturo ng Greek, ng Hebrew. Alam mo yun, pwede ako magturo ng warfare. Pero si Jesus talaga eh. Okay? So, Jesus, hanging on the cross, became an intercessor. Next, ito na yung last dito sa first, ano natin, ganito po. Hindi ko alam kung magbibigay ako ng handout, pero susubukan ko. Hindi na nakapag-pray, wala na tayo. Okay, pero Jesus is an intercessor in heaven. Ano yung una kanina? Jesus was prophesied to be an intercessor. So before coming to earth as a man, may prophecy na magiging intercessor siya. Hindi lang Savior, hindi lang healer, hindi lang teacher. Pangalawa, Jesus was an intercessor during his days on earth. Kaya makikita natin habang nabubuhay siya, hindi lang siya nagpagaling ng may sakit, nagpalayas ng demonyo, nagturo ng gospel, makikita natin, intercessor siya. Pangatlo, Jesus was an intercessor on the cross. No excuses. Kung ang heart mo is to cry out in prayer kahit nasaan ka, pwede. Next, Jesus is an intercessor in heaven. Nabuhay na siya muli. Umakit na sa langit, seated at the right hand of the Father. Ito minsan, ituturo ko sa inyo ngayon kasi marami nagkakamali dito. And hindi ko ito na-share sa ibang CSB pa eh. Yung misunderstanding sa salitang tetelestai. Ano ba yung tetelestai? It is finished. Yun yung sinabi niya sa cross. So ano pa ibig sabihin ng it is finished? Wala nang ministry si Jesus ngayon? Wala na siyang ginagawa? Kaya marami kayong maririnig na teaching about, hindi naman masama ituro ito yung rest in the Lord. Pero nasusobrahan eh. Nagkakaroon ng maling connotation ng resting in the Lord. Jesus, kaya siya naupo sa kanya ng Ama because he was the first high priest to sit down dahil tapos na ang redemption. Naalala ninyo, tinuro ko sa Las Piñas eh, kung gusto rin ng iparatan Carla, pwede ko ituro sa inyo eventually. Ay, nagturo ako ng tabernacle. At nagturo ako ng the feasts of the Lord. First time ko tinuro yung buong buhay ko, kaya fresh na fresh. Medyo mainit-init pa. Okay? Ang high priest, hindi umuupo pag nag-minister sa tabernacle. Walang upuan sa tabernacle. Trabaho po ba natin? Signifying na ang trabaho ng high priest never finished. Ang unang-unang high priest na naupo, si Jesus. Kasi sinabi niya, it is finished eh. Bayad na. Bayad na. Okay? The price for our redemption has been paid for. Fully paid. Tinuro ko rin doon sa isang preaching ko. Yung, di ba, alala niyo yung listahan ng utang? Si SBLB, alala niyo yung sermon ko? Kinancel ni Jesus yung listahan ng utang natin. Having cancelled the written code with its rules and regulations. Kinancel niya na yun. Kaya
nakaupo siya. Kaya ngayon ang dami na tutulog dyan sa si Jesus nakaupo sa langit, mag-rest ka rin. Ang daming Kristiyano, sobrang rest ka doon ang ginagawa. Naghihintay na lang para siwang taman. Naghihintay na mahulog yung mayabas. Naghihintay na dumating yung mga kaluluwa. Di ba? Naghihintay na dumami yung sa church. Hindi. Hindi na intindihan yung Tetelestai is just a part of His ministry on earth, tapos na. Pero may ministry pa siya sa langit. May ginagawa pa siya. Nakuha po ba natin? So, huwag natin interpret yung Tetelestai na tapos na lahat. Ito nga tingnan natin ito. Okay, basa po. 2 verses. Ayan muna, 1, 2, 3, go. Uttermost, those who draw near to God. Bakit daw? Wow. Since He always lives to make intercession for them. Si Jesus ka sa heaven ngayon, He's interceding for us. Nakuha po ba natin? So yung Tetelestai, yung ministry niya dito sa lupa. Pero may ministry pa rin siya sa kanan ng Ama sa langit, at ang ministry niya is still making intercession for us. Tama ba mali? Ayan eh. The next verse, tignan nyo. Ganun din sinasabi. 1, 2, 3, go, Romans. Interceding. Patuloy. Nakuha po ba natin? So mga kapatid, for our first session, I just want you to realize na napaka-importante po ng intercessory ministry. Si Jesus, binigyan din niya to bago siya tumating sa lupa, nung nandito na siya, nung nakapayubay sa cross, ngayon nasa langit, He remains to be an intercessor. Kaya dapat tayo no excuses. Lahat ng Kristiyano intercessor. Amen po ba? Iba yung may gift ng intercession, iba yung may calling to be a full-fledged intercessor, pero lahat tayo, we have this role to be intercessors. Dahil ang model natin ang Panginoong Jesucristo. Malinaw po ba? Okay. So, let us not take for granted the intercessory ministry of Jesus Christ. He is seated in heaven right now, interceding for all of us. Tingnan mo kaya katabi mo, siguro wala dito yan sa church kung walang Jesus sa heaven na nagpe-pray para sa kanya. Siguro yung tao na yan, kung hindi niya in-intercede si Jesus, baka nag-backslide na, bumalik sa dati. Siguro kung wala si Jesus sa heaven at nag-intercede, baka yung katabi mo bumalik sa kamunduhan. Meron pa dito inahabi mo kung wala si Jesus, baka, ano yun? Diba? O baka naman ano mo yun, nabalot na ng depression, nagkulong na sa kwarto, bakit? Dadrama na. Diba? Or baka meron siguro dito, kung wala si Jesus sa heaven na nagpe-pray para sa'yo, baka suicidal ka na. Hindi natin alam. Kasi anong plano ng demonyo? To steal, kill, and destroy. Kaya makita natin, sabi ni Jesus, bayad na, ligtas na ang mga anak ko. They can come to the Father through me. Pero makita ni Jesus sa mundo may diablo pa Kaya nandun siya sa heaven, still interceding, still praying for all of us. Parang paano natin si Lord? Thank you, Lord. Woo! Thank you, Jesus. Hallelujah. So, may sense ba yung first topic natin? Okay? So, yun ang gusto kong ilatag. I don't want to teach intercession as a topic per se na intercession na. Gusto kong makita natin na si Jesus ito. Okay? He is our mediator. He is the great intercessor. The great high priest. Okay, next. Next session na tayo. Prayer or intercessory ministry of the church. So, tapos na tayo sa intercessory ministry ni Jesus. Okay? Pwede kong ituro ng mas malalim yun, pero yun lang yun. Parang skeleton outline lang. Okay? And I think that's a good working knowledge na for all of us. Okay? Ito naman ngayon, kung intercessor ang Lord natin, meron siyang intercessory ministry, dapat yung followers niya may intercessory ministry din. Make sense? Sinusundan mo si
Jesus, ang isa sa tawag sa Kristiyano, one of the names or terminologies for Christians in the Bible, hindi lang disciples, believers, Christian, ang tawag sa Kristiyano, followers. So if you are following Christ, who is an intercessor, as a follower, you should also be an intercessor. Diba? Nakakalungkot, marami gusto hiling. Gusto ko hiling, maghihiling ako. Di ba yung hiling ng hiling? Puro fundraising. Hiling. Walang na-focus kung hindi hiling. Di ba? Pero, dapat balikan natin yung original. Na hindi lang, na maraming healing ministry, hindi nagiging powerful kasi kulang sa intercession. Gusto mo maging prophetic. Di ba? Gusto mo magbigay ng word of knowledge. Gusto ko kahit nasa jeep ako, magbibigay ako ng word from the Lord. Ang dami nga gusto ng ganun eh. Pero hindi nag-spend ng time sa secret place. Na doon pinapangarap, doon nag-i-increase, doon lumalago lahat ng giftings mo. Lahat ng anointings na binigay ni Lord. Di ba? Kaya maraming klase prophetic, nag-i-invento na lang. Recycle na lang yung prophetic word. Ang dami ko narinig na ganyan. Lalapit, Pastor, you are like an eagle. Narinig ko na yun eh. Parang 5 out of 10 na nag-pray sa akin. Puro eagle na lang. 3 taon na akong pinipitri. Puro eagle. Wala pang bago. Alam ko na yun eh. Kahit na hindi ko sabihin, alam ko, eagle ako eh. Ako ba namin? Nag-i-invento na lang o parang gas-gas na lakang paulit-ulit. Kasi hindi nag-spend ng time sa intercession. Ako ba namin? Gusto ko yung pag lumapit sa akin ng intercession, Pastor, nag-vision ako. Tutubo yung buhok mo. Iba yun. I receive that. Diba, I receive that in Jesus' name. Okay? Joke lang naman yun. Mga example ko joke lang. Pero huwag yung kasi seryosohin. Yung teaching seryosohin mo. Okay. So, ito na. Ito yung matinding tanong. Intercession. Is it a gift or a ministry? Kasi marami na na-extreme, I mean, ang gift ko intercession. Ay, wala nang ibang ginawa. Hindi na nag-venture out sa ibang ministry. Ito po, basahin ko ito sa inyo. From the book, Possessing the Gates of the Enemy by Sidney Jacobs. From the viewpoint of ministry, we are all to pray and intercede like Jesus, our example. Kaya sabi ko, Lord, confirmation ito ng first session. You see, Jesus ang ultimate model natin. Di ba? From the viewpoint of giftedness o yung giftings, a vast number of people are also called specifically to be intercessors. Hindi natin mati-deny na although lahat tayo, we have the ministry of intercession, may mga tao na talagang gifting nila yun. Amen po ba? Ako po, tingin ko nag-shift yung gifting ko, although hindi naman nawawala. Dahil nung ako po ay college, syempre hindi pa ako pastor noon. Wala pa akong hawak na church o churches. Okay? At wala pa akong ibang ginagawa. Except yung Bible study group ko. Every week, once a week lang. So, yung season na yon, 2 to 3 hours a day ako mag-pray, mag-intercede. Okay? Minsan kakain na sa bahay sila, mami, dinner na, kain na. Hindi eh. Nandun pa rin ako sa kwarto, nag-pray. Kaya ka nabuo yung grupo namin nila Ate May. Doon sa church namin, ang tawag namin doon, core group ng intercessor. Kasi kahit walang event or activity sa church, pumupunta kami para mag-pray. Okay? College ako noon, siguro mga 19, 20 years old. So, syempre, doon naging pastor ko, iba na. Kailangan, turo ka na, mag-visitation ka na. So, hindi na wala yung gift, pero yung responsibility, lumaki na. Nakuha ba natin? Pero marami nananatili din sa calling to be intercessor. So, it's probably their gift or really their calling like Cindy Jacobs. Ang ginagawa niya, pumupunta sa iba't ibang bahagi ng mundo to mobilize. To mobilize intercession. At meron pa yung tinatawag na IHOP, International House of Prayer. Ang goal nila is to plant
houses of prayer in all the nations of the world 24/7. Yung prayer non-stop. Yun nga lang, nagkaroon ng controversy recently sa IHOP. Di ba nagkaroon sila ng parang issue. Di ko na sabihin kung ano. Pero makikita ninyo na may mga tao na tawag nga ni Cindy Jacobs, mobilizers. Okay? They are mobilizers and what she calls prayer leaders. Hindi yung prayer leader ng prayer meeting, kundi prayer leader in the body of Christ na recognize ka and you can organize. Nakuha natin? So tuloy natin ito. From the viewpoint of giftedness, a vast number of people are also called specifically to be intercessors. The difference is that one level of intercession is the responsibility of every Christian. Okay? Yung ministry of intercession. And the other is a gift that God bestows and is part of the biblical ministry of helps. Meron sa Bible ministry of helps. Okay? Yung tumutulong ka. So, nilagay ni Cindy Jacobs ang intercession under the ministry of helps na kung saan sa ministry of helps, you love helping people in the physical, pero sa kanyang intercession is helping in the spiritual. Pero isang kwento ng isang matinding intercessor, ang pinag-pray niya, intercessors din. So may isang group of intercessors, kasama dito si Dutch Sheets. Mamaya, i-quote ko siya dun sa mga ibang teachings ko. Si Dutch Sheets, pupunta sila sa Guatemala para mag-mission. Pagkatapos ng kanilang mission sa Guatemala, uuwi na sila, babalik na. Kaya lang yung flight, canceled. Eh sa Guatemala, common daw yun. Common ang canceled flights, kahit pwede naman. So nandun sila sa airport, ano ba to? Pag-break na tayo kay Lord, tutuloy pa tayo kung mag-stay muna dito at pabalik sa hotel. Okay? Hindi nila alam, yung 3 hours na yung nag-iintay sila sa airport, 3 hours din na may kinausap si Lord na intercession para ipag-pray sila. So yung 3 hours of seeking God, uuwi ba tayo o mag-stay sa hotel? Hindi nila alam, yung 3 hours na yun, may 3 hours din ng intercession na kaluhod na tumiyak. At the exact same time, nasa US, praying for them. Hanggang sa nagka-breakthrough. Okay? Tapos kumilo si Lord, binigay yung clear direction. Sabihin ninyo, kailangan nyo ng bumiyahe. So, pinulit nila yung airlines na kailangan namin bumiyahe eh. Eh, nakulitan na. Pumayag. Sige, sabi nila, gagawa namin ng paraan, makabiyahe na nga kayo. Alam niyo po, pag biyahe nila, tinamaan ng Guatemala ng pinakamalakas na earthquake sa history nila. Parang 1 million people yata, or parang 1 million of people were affected, parang 30,000 died noong time na yun. So, merong intercessor nasa kabilang bahagi ng mundo. Kinausap ni Lord at binigyan ng burden to pray. At si Dutch Sheets, mamaya, makikita niyo yung mga libro na ginamit ko, siya yun. Okay? Kung walang intercessor na nag-pray para sa kanya, baka hindi niya isulat yung libro na yun at patay na siya. Ako natin? Kaya ako, malaking masasalamat ko sa intercessor. Kahit magaling, pinakamagaling na doktor sa leukemia sa buong Pilipinas, yung doktor ko eh. Siya ang pioneer dito. At prophetic lang yun kung bakit kamit ko siya. Hindi ko na kwento in detail. Pero tingin ko, kung wala yung intercession ng napakaraming tao, baka kahit magaling yung doktor ko, tigon namin. Hindi imposible yun eh. Alam mo yun? Hindi ko sinasabi para palakihin ang ulo nyo. Anointed ako eh. Sa lalakad na slow motion. Intercessor me. Di ba? Hindi ko sinasabi yun para palakihin ang ulo nyo. Pero, I'm just stating facts. Okay? Magaling nga yung doktor ko, nakapag-raise kami ng 2.5 to 3 million by God's grace. Pero lahat ng yun, pwedeng for nothing kung walang mga intercessor na nananalangin para sa amin. Alam ko, nag-prayer chain pa yata eh. Sa Las Piñas din, nag-prayer chain pa yata sa lupa. Diba? Actually, even from other churches, mga churches na hindi pa ako nakakapag-preach, nakikita lang ako sa Facebook, nagpe-prayer chain para sa akin. Sabi ko, Lord, nakakatunaw ng puso. So, Lord, ang dami nagmamahal sa akin. Amen. Diba? So, ang ito po, bago ako ma-confine, nasa Asian kami, may lalaki doon na wheelchair.
electronic wheelchair eh. Alam mo yun, talagang pipindutin lang niya, automatic. Mayaman at mukhang foreigner. Pero narinig ko, tinanong siya ng doktor, who's your next of kin that we could contact? Wala, I'm all alone. Sabi niya, I was going to sign your DNR. Alam mo yung DNR? Do not revive. Kapag ikaw nawala na ng buhay, hindi ka na i-revive. Wala. Nandulog yung puso ko. Tapos after nun, a few weeks, na-confine ako. Sabi ko, Lord, I'm blessed. Sabi ko, kahit mamatayo ko, Lord, blessed ako knowing the fact na ang daming nag-pray para sa akin. Yun lang, blessing na yun eh. Mabuhay pa lang ako, hindi. The fact na mahal ka ng tao. Sabi ko, kaalala ko yung lalaki na yun, mayaman niya. Diwa ako, bistiso. Di ba? Pero, wala. Wala mag-prepare ng papeles niya. Ano ko? Kasi sabi ko sa'yo, katabi, I'm here for you. Asur! Sana ba? Okay, tuloy natin. So, ayan po, okay? So, ang difference niya, di ba alam mo yung gift of prophecy? Ay yung prophetic ministry, diniscuss ko sa inyo yung levels of prophecy. Ano yung lowest level ng prophecy? Wala, pakailang atenda kayo eh. Pakiusap, mag-notes din kayo please. Alam niyo po, maraming turo si Pastor Hiram, college pa ako noon, hanggang ngayon hindi ko nakakalimutan. Kaya siguro na-elevate ako ni Lord to be a teacher in the body of Christ. Pinakahalagahan ko yung teachings eh. College pa ako noon. Ano yung lowest level ng prophecy? The prophetic atmosphere. Alam niyo yun? Kapag nandiyan yung atmosphere ng prophecy, di ba? Kahit hindi ka prophetic, dahil ang tindi ng atmosphere, mahahawa ka. Yung mga tao na hindi prophetic, pwede mag-prophesy. Alam niyo yun? Second level. May gulay. Ang ilang beses na kayo nakatid Wala kayo natututunan? O tango na kayo ng tango para mukhang ma-encourage ako na may natututunan kayo. Ano yung second level? The gift of prophecy. Tama ba? Ano ang limitation nun? To strengthen, to encourage, to comfort. Ano yung third level? Prophetic people. Ay, ito galing kay Chris Baloton. Diba? Hindi naman sila prophets or apostles, pero mataas yung kanilang success rate at close sila sa leadership ng church, sa mga pastor, na ina-allow sila to prophesy beyond strengthening, encouraging, and comforting. Ano yung fourth level, yung highest level ng prophecy? Apostles, prophets, yun na yun. Diba? So parang ganun din ang intercession. Meron naging ka sa level ng gift mo yan, meron level ng calling mo na yan. Ministry mo na yan. Tapos mo ba namin? O baka naman pala dito sa turo ko ngayon, pag ganun kayo. Tapos next week lang, parang po, wala na kayo maalala. Hindi ka yan good student. Short-term learning lang yun. Hindi ka po pwede maging teacher pag ganyan. Short-term learning. Okay, nakakuha po ba namin? Ay, okay ako diretso magsalita sa inyo ha. Mga anak ko naman kayo sa South eh. Except may mga ilan tayo from other churches dito. Paano kayo i-elevate ni Lord na maging teacher sa body of Christ kung paulit-ulit nyo lang naririnig, nakakalimutan nyo pa? Diba? So, sabihin ko sa'yo na very friend. Ito. It is important to make a distinction between prayer and intercession. Magkaiba po yan. Mamaya, makikita nyo sa last section na ang intercession, hindi lang prayer. Sa panahon na lang natin ngayon, na-equate natin ang intercession sa prayer.
Okay? It is important to make a distinction between prayer and intercession. Not all prayer is intercession. In fact, many people never truly intercede. Prayerful nga, pero pinag-pray sarili. Hindi ka intercessor. Diba? Hindi ka intercessor. 3 hours ka makapag-pray, pero pinag-pray mo sarili mo. Hindi ka intercessor. Diba? Lord, papalain mo lahat, sinimulan eh. Diba? Joke lang. True intercession is twofold. Okay? Sinimplify na lang isip ni Jacobs, pero mamaya makikita niyo mas malawak pa ang intercession. Sa last session ko. Twofold ang intercession. One aspect is asking God for divine intervention. Lord, pagpalain mo siya. Lord, pagluhin mo siya. Diba? Pangalawa, the other is destroying the works of Satan. Satan, I prohibit you, I bind you, hindi mo magagalaw ang tao ito. So, twofold. Okay? So, coming to God and coming against the devil. Okay? So, it's from the book, Possessing the Gates of the Enemy. Next, third topic na lang. Third, mini topic. Mini topics lang to. Prayer meetings and prayer requests. Are they biblical? Pero kasi mga churches na-extreme. Prophetic na tayo. Hindi na kailangan ng prayer request. Sasabihin ni Lord kung ano dapat ipag-pray. Naalala ko ito tayo lang ha. Kaya yun lang akong magsalitang kanto. Okay? Hindi naman international yung crowd natin. At tayo lang. Minsan gusto kong tutusan. Marami akong gustong tutusan. Yung nalapit, Pastor, pray for me, prophesy for me. Pag-pray ko naman ako, ano mag-pray? Bahala na si Lord kung nire-reveal sa'yo. Tutusan niya na dyan eh. Kung gusto mong mag-pray ako, ano tingin mo sa ulo ko? Crystal ball? Tanong, puso ba sa body of Christ ngayon yun? Sobra, baka ikaw mismo kapatid, ginagawa mo yun. Ewan ko pa sa revival, ang daming mga extreme. Kung pastor prophetic kayo, deserve mo na lang. Ang pastor sila ng pagkakon, pagod na ka mag-preach, pagod na ako, tapos gagawin mo. Ikaw kung malinaw naman, meron siyang tumor. Tapos sa prayer, pastor, hindi mo pinag-pray yung tumor. Gusto mo dagdagan mo yung tumor. Ano mo naman ang tumor yung kailangan mo mag-pray, ba't hindi mo sinabi? Diba? The Lord can reveal other things. Tama ba? The Lord can reveal the tumor, but the Lord can also reveal other things beside that. Ano sabi ng Bible? We know in part, we prophesy in part. Kahit pinaka-sharp na propeta yan, hindi niya alam ang lahat ng revelation. So may tendency ang propeta na yan na hindi matumbok yung inihiling mo. Tama mo ba? So dito pa ako lansin natin. Okay? Basahin natin itong verses na to, Acts 1:14. They all joined together constantly. Sipin nyo, join together constantly pa. Nagsama-sama, hindi minsanan, kundi nagsama-sama ng constantly. Along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. 2:42. They devoted themselves. Saan? Maraming bagay yan. Apostles' teaching, fellowship, breaking of bread, pero saan? To prayer. Devoted sila sa prayer. Ngayon, ang daming churches devoted sa basketball. Basketball fellowship, dami natin. Pero prayer meeting. Ang ako ba natin? Sabihin nung cell group leader, ano tayo? Sa labas. Okay? Yung cell group natin ngayon naman, movie fellowship. Movie fellowship, dami. Ano pa din? Pero pag sinabi ko sa group leader, mag-pray. Asa na?
to prayer? Tanong, devoted ka ba sa prayer? Alam niyo, ito yung isang nakakatuwa kay Lord. Sabi ko, Lord, wala ba akong exception o break? First confinement ko sa hospital, 28 days. Unang cycle ng chemo. Second confinement ko, 21 days, 3 weeks. Second cycle ng chemo. Yung huli, may isang buwan. O may isang buwan. Yun yung buong araw na. Ang dami niyang papapray sa akin. Nag-message. Bukas ko ng messenger, Pastor, pray for me. May problema kami ng misis ko. Pastor, pray for me. Sabi ko, Lord, wala ba akong parang feel na accepted mo na ako? Ay, minsan nandun ako sa hospital, nagtatay pa ako ng mga prayer para sa mga tao. Tapos minsan, gigising niya ako ni Lord ng madaling araw, may papaalala sa inyo. Yung iba sa inyo, bigay ni Lord. Nandun na ako nga. Alas 4, araw-araw, pinukuha na ako ng dugo. 5 or 6 na vials. Gigising ako, tulong ko sa natutulog ko, nagkukuha na ako ng dugo. Hindi ako makakatulog ko. Alas 2, alas 3. Papaalala ng mga tao. Mag-pray. Yung sabi mo, doon ako sa hospital, may ministry pa din. Sabi dito, devoted to prayer. Mo ba? Si Jesus nakabalubay na sa krus, nag-i-intercede ka. Hindi ka makapunta ng church dahil may sakit, understandable yun. Pero kahit nakahiga ka sa tawag doon sa banig ng karamdaman. Di ba? Ngayon, hindi na banig ng karamdaman eh. Airbed na. O ano na tawag doon, yung orthopedic bed ng karamdaman. Di ba? Kahit nakahiga ka doon sa sick bed mo, you can still pray. Kung devoted ka sa prayer. Tama ba? Eh kahit nandito ka sa church, kung di ka devoted sa prayer, sabihin, sige, mag-gather tayo, groups of 5, hindi ka devoted sa prayer, yung time na lalabas ka para mag-CR. Kunyari, pupunta mo para mag-restroom. Pero talaga walang interest mo na lang eh. May sense ba? Ikilala kayo taong gano'n, pag time to pray na nagkaglalaho, may gift of invisibility. Ano siya? Pero pagkatapos ng prayer time, biglang visible na naman siya. Ikilala kayo gano'n? Correct me please. Hindi lahat nakikita ng pastor ninyo, hindi lahat alam ko. Kung may nakikita kayong gano'ng kapatiran, it's your responsibility to correct them. If needed be, rebuke them. Hindi tama yun. Tama ka rin? Sabi ko sa inyo. Okay. Sige, isa tayo. After arresting him, Peter, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Yun ang pagtay ni Peter. 16. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but ito yung but na good. Ito yung but na maganda. Nakakulong daw si Peter, but ano yung good news? The church was earnestly and tenos praying to God for him. But Allen had leukemia and had needed to go chemotherapy. But the church was earnestly praying for cure. Alam ko to. Kasi alam ko, nandun ka ako sa ospital, tinulong ako ng demonyo, di ba? Pero maraming nananalangin. Ektenos means fervently. Hindi ito yung prayer na tingin-tingin ka, alam mo, parang wala interest. Ibig sabihin ng ektenos, intense ang prayer. Kaya meron tayong tinatawag sa intercession, travailing in prayer. Ano yung travailing? Weeping, travailing. Ito yung talagang, ano ba sa Tagalog yung weeping and travailing? Tumatangis. Ito yung panalangin may pagtangis, umiiyak ka. Okay? Loud cries and tears. Hindi ito tinatawag na casual
prayer. Hindi ito yung cool type of prayer. Tawag na dito, stretch out. Binabatak ka ni Lord. Wala ka dun sa comfort zone mo. Posibleng stretch out kasi humaba yung prayer time mo. Nako na rin. Or pwedeng stretch out kasi ano mo yun, yung makeup mo nabura na, yung mascara mo wala nang dahil na, oh Lord! Diba? Tapos pagkatapos, sakay ka ng jeep, akala nila magpira mo. Kasi yung eyeliner mo. Everybody say, ektenos. Ganyan ka ba mag-pray? Intense ba ang prayer time mo? O casual and cool? Ang prayer ko mag-raise up si Lord ng mga intense prayer warriors. Naalala kong balik ako sa kabataan namin, pag-gather kami sa church, nila Ate May, siguro makawalo kami, isang worship muna kami. Kami, iiyak na kami. Start kami ng 8, pagkatapos ko mga 11 p.m. 12 p.m. mga youth. 19, 20 years old. Yung iba, baka may 18 pa kami kasama. We're just crying out na makaranas yung church namin na revival. Hindi ito yung prayer na cool, casual, naka-cross-legs ka ba? May hawak-hawak ka sa Starbucks. Lord, Lord, bless the pastors. Diba? Tapos meron pa pang yung, ano ba yung sa Starbucks na naka-bread? Croissant, food. Diba? Lord, kapag pa natin, I'm just exaggerating, just for you to get the point. Yung wala kang problemang lumuhod, magpatira pa o magulgol, mag-extend ng oras. Bakit? Kasi yun yung hinahanap ni Lord, yung ektenos prayer. Ngayon marami nga nagpe-pray sa church, pero ito yung mga cool types, mga casual types, na ito yung mga prayer na hindi kinakatakutan ng demonyo. Kaya gusto ng Diablo, sige mag-pray kayo na mag-pray, pero yung cool types of prayer lang. Casual praying lang. Kasi yung okay na. Kasi yung ganyang prayer, it will not avail much. Make sense? So ito po yung prayer ministry ng church. Okay? Ano nangyari? Nung nag-ektelos sila, intense ang prayer, in-stretch sila ni Lord. Behold, an angel of the Lord stood next to him. Pag intense ang prayer, may miracle. Pag hindi intense ang prayer, walang miracle. Dumating yung angel, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him. Get up quickly, and the chains fell off his hands. Paano kung full type of prayer lang, nag-gather na, maka-Starbucks sila? Diba? Ano nangyari sa verse 12? When Peter realized this, he went to the house of Mary, the mother of John, si John Mark, whose other name was Mark. Where, ano sabi dyan? Pakibasa po? Yung highlighted, many? Ay, dito mo pala, sorry. Where? Yung last part. Many were gathered and were praying. Kaya pala, hindi lang isa yung nag-ektelos. Marami sila. Intense na nga, yung prayer meeting nila, marami pa. Kaya talagang walang magawa sila doon din magpadala ng angel, matanggal yung talikala at makalaya si Peter. Kaya ba si ektelos? Ganyan ba ang mga prayer meetings natin? Intense, fervent, earnest, stretch out. Dapat ang prayer meetings natin maging ganyan. At ang prayer time mo, maging ganyan din. Pag ako nagpe-pray, gusto ko lalo na pag ako lang mag-isa, talaga nakakulong ako sa kwarto. Talaga lahat siya, nakala ko na deliverance kasi tutulo ang luha, tutulo ang uhod. Sa prayer. Tatayo ka, may bakas na yung tuhod mo. Sa tagal mo nakaluhod, pati noong mo may bakas na.
Hello? May naluluto naman tayo? Yes. So, i-level up po natin si SB South. I-level up natin ang ating mga prayers. Personal intercession, corporate intercession. Ang prayer ko level up. Mag-ectenos tayo. Fervent, earnest, intense, stretched out prayers. And God will send an angel and you will experience a miracle. Amen? Malakpakan natin si Lord. So, bibigay ba ang prayer meetings? Yes. 3 verses yun. Ito, tanong ko. Ay, hindi pa na tanong. Prayer gatherings or prayer meetings were not optional for the early church. It was part of their life as a church. The early church was prayerful, that's why they were powerful. Okay? Ito pa. Ito naman yung next. Ano sabi ni Paul? Pray also for me. Sino nagsasalita? The great Apostle Paul. Nagtanim ng mga churches. Nagsulat ng 2/3 ng New Testament. Ano sabi ni Apostle Paul? Pray for me. But whenever I open my mouth, words may be given me, so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains. Ito ba? Pray that I may declare it fearlessly. Specific ba yung prayer request niya? Specific. Hindi niya sinabi, Corinthians, Ephesians, prophetic kayo. Hulaan ninyo kung ano yung prayer request ko. Kakuha ninyo. Si Apostle Paul, walang tayo magpa-arte-arte. Di ba? Prophetic kayo eh. Bible church tayo. Di ba? Ako nga nag-disciple sa inyo. So prophetic tayo. Hulaan nyo na lang kung ano yung prayer request ko at ipag-pray nyo kay God. Hindi eh. Sinabi niya kung ano yung gusto niya ipag-pray. Baka po ba natin? So hindi naman masama na, Pastor, I just want a prayer blessing. Hindi mahalala si Lord. Diba? Pero kung may specific ka naman, sabihin mo na. Gusto mo pala prayer ng blessing, ma-promote, sabihin mo na. Pastor, I'm praying for promotion. 3 beses na kasi ako na-bypass sa trabaho. O di sabihin mo, pag prayer request ka, amen po ba? Mga kapatid, mahirap humingi ng prayer request ang taong mag-pray. Madaling mag-prayer request pag meron kang humility. Tama ba rin? Si Apostle Paul, great Apostle Paul. Pero walang issue sa kanya ang paghingi ng prayer request sa mga tao. Amen? Sabihin mo kasi ng matabi, kapatid, may pinagdadaanan mo ka. Pag may prayer request ka, sabihin mo na. Okay? Amen po ba? Huwag lang magpakimik-imik. Alam mo naman kung ano yung pag-pray para sa'yo, sabihin mo na. Huwag mo lang ipag-prophetic pa. Minsan yung salitang prophetic, masyado nang nagagasgas sa revival. Makabagay na hindi naman dapat idinadaan sa prophetic, dinadaan sa prophetic para lang sabihin, revival. Baka po ba natin? Malinaw? So prayer requests were made even by the Apostle Paul. Siya nga, nanghingi ng prayer request eh. So biblical pala ang mga prayer meetings, biblical ang prayer request. Okay? So tayo sa church, kaya ako, kunyari, bukas, wala ako sa Sunday service, I'm going to, biglaan ko ito, mag-speak ako sa internet sa paglagay ng abo, para ililibing. Okay? 10 a.m. Ano prayer request ko? E siyempre, prayer request ko, naman, tumanggap kay Lord. Yung mga kamag-anak, yung namatay, na hindi nakakakilala kay Jesus, buksan nila yung puso nila. Diba? At pangalawa, syempre, strength. Obvious naman. Ngayon, kaya ako na po, nangihina legs ko. Hindi masakit, pero nangihina. Diba? Alam, hindi yung mga bagay. Okay? So, next. Tapos nito, break tayo. Intercession. What, who, when, why, and how. Hindi po ito exhaustive. Sabi ko nga, since topical ito, pwede tayong sobrang lalim. Pero I'm just going to use certain key verses that actually, 2 lang o 3. At doon sa mga verses na yun, doon natin kukunin yung sagot. Pag topical kasi, ang ano dyan, ang technique dyan, from the Old Testament to the New Testament, exhaust mo yun. Okay? Pero ganito po,
Hindi naman natin kaya hanggang gusto nyo ektenos, stretch out, hanggang 12 tayo. Hanggang gabi. Alam na, ating gabi. Hindi naman, di ba? So ito po. I urge them, first of all, that requests, prayers, intercession, and tuksis, and thanksgiving be made for everyone, for kings, and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God, our Savior, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of truth. Dito lang sa passage na to, ang dami ng tanong sa intercession na masasagot. 3 o 4. Next, Ephesians 6:18 to 19. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints and also for me. Ayan, humingi na naman ng prayer request si Apostle Paul. Sama niyo ako sa prayer ninyo. Okay? That words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel. Okay? So, hinihintay natin, what is intercession and tuksis? Okay? It means meeting. Merong meeting. Sino dito may mga tao na nag-meeting kayo? Business meeting, nag-a-apply ka sa trabaho, or meron kang ina-apply ang trabaho, or siguro sa school, may kamit ka. Have you attended the meeting? Okay. Meeting with. Pangalawa, conversation. Nag-meet kayo, nag-usap kayo. Para sa pa yung meeting, kung nagkita kayo doon, nagdebahan lang kayo. 2 hours kayo nandun sa isang lugar, hindi naman kayo nag-usap. So pag sinabing intercession, in tuksis, nag-meet, nag-usap. Matapos doon, petition, humiling. Nag-meet kayo, nag-usap o nagkwentuhan kayo, at humiling ka. Tama po ba natin? Ito ang problema. Bakit maraming prayer unanswered? Hindi sinasagot. Kasi hingi ka ng hingi kay Lord, hindi mo naman siya kamit. Tama ba? Yung petition, bago ka humingi kay Lord, make sure you are in a meeting with Him. E paano kung kamit mo pala Diablo? Nasa party ka, o kung saan-saan makamundong bagay, you're not meeting with the Lord, pero dami mong request. Sino kamit mo? Tama po ba natin? So pag sinabing intercession, make sure na ang kamit mo si God. And when you are sure that you are face to face with the Lord, you talk to Him. Tama po ba natin? Makipag-usap ka sa Kanya, tapos pumiling ka. Kaya makikita nyo mamaya, doon sa isang session natin, hindi lahat ng prayer ay intercession. Hindi ka masigurado na kamit mo si Lord, hindi ka nang hindi. Sino kausap mo? You're just talking to the air. You're just talking to the hand. May sense? May sense po ba? So yan ang ina tuksis. Origen, the greatest Bible scholar of the early church, taught that the fundamental idea of intuxis was boldness of access to God's presence. Pag ginamit daw yung salitang intuxis or intercession, ibig sabihin sigurado ka that you can approach God with confidence. You can approach God with boldness. Di ba alam yung verse? Therefore, let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Sabi doon, approach the throne of grace, lumapit ka muna, makipag-meet ka, and then you will receive. Malinaw? Malinaw po ba? So to put things in perspective, many people are petitioning, but are they meeting with the Lord? Baka lang salita ka ng salita, hindi mo pala kamit si Lord. Okay? We must come, ito, gusto ko ba yung sinabi ng Expositor's Bible Commentary. Actually, yung dalawa na yan galing dito. Okay? We must come to God with full confidence and enter into close communion. Ito yung fellowship, intimacy with Him in a conversational
emotional atmosphere. Ang prayer, para ka lang nakikipag-usap sa tatay mo, sa kaibigan mo, hindi kinakailangan ng religious voice. Hindi kinakailangan ng religious approach. Nako mo ba natin? Oo, aming amang kailangan. Oo, yung kailangan yung boses pa yung well-modulated. Panginoon ng langit at ng lupa. Nagtagalog pa sila naman. Diba? Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At sa katalaki ng 12 tribo ng Israel. Pakipag-usap ka sa kanya tulad ng pakikipag-usap ng anak sa tatay. At ng magkaibigan, of course, with respect. With reverence. Pero hindi mo na kinakailangan ng paulit-ulit na prayer, hindi mo kinakailangan dito yung prayer na sounding religious. Oh Lord, I beseech Thee. Kinakailangan Old English para mas may power ang prayer. Diba? According to Thine own wisdom, Thou hast baka sabihin ni Lord, away from me. Diba? Gusto ko yung in-highlight dyan. Imagine ang Expositor's Bible Commentary ang nagsulat yan, hindi naman mga revival church. Pero nakita nila, para, sabi dyan, if we want to experience depth and richness, kung gusto mo maging malalim, at maging mayaman ang prayer life mo, confidence, communion, and conversation. Pakipag-usap ka. Okay? Pakipag-usap ka, anak ka niya. Anak ka ng Panginoon. Special ka sa kanya. Okay? So, may sense? So what is intercession? Intuxis. Malinaw? Ano yung sila ng intuxis? Meeting with conversation, petition. Bago ka makipag-humingi, siguraduhin mo, nakikipag-meet ka muna kay Lord. Okay? Who to pray for? Sino ba dapat ipag-pray? Hindi ako pag-pray na. Mangutang niya, hindi ako biniyaran. Wala siya mo sa akin. Dito pag-pray na, kung elementary ka lagi akong binubuli niyo. Who to pray for? Sino? We pray for all people, especially for those in authority. No exception, kahit hindi mo bata yung nanalo. Bata. Pilipino tayo. Kahit hindi mo manok yung nanalo sa eleksyon, you are obligated by the Lord, out of love, okay, to pray for that person. Pakibasa ko 1 Timothy 2:1, 1, 2, 3, go. All people. Are you praying for the government? For the leaders? People who are in high positions? Are you praying for everyone? Kaya dito importante rin yung nanonood ng news. Sumabog ang bulkan, Kandakon, Bulusan. Ngayon, 2 days ago yata, Taal. Pinagpipray mo ba yung mga tao doon? Madalas hindi yan ang pagpipray pag hindi talaga full-fledged intercessor or full-blooded intercessor ng tao. Hindi masama manood ng news if only maging aware ka what to pray for. Sa Israel, anong problema ngayon? Hindi na masyado Hamas, hindi na masyado Hezbollah. Ano kalaban ng Israel ngayon? Houthi. Hamas and Hezbollah, halos under control na eh. Ano kalaban nila? Houthi from Syria. Dati Hezbollah from West Bank, Hamas from Palestine, ngayon, Houthi naman. Pakot mo natin, atasan ng doon yan, garamaya ng Iran. Dapat alam natin yun, kung intercession tayo, matutuot ka ng news, be updated. Di ba? Pastor, yung kapanood ng news, ang morbid baka nasagasaan, yung pinatay. O di alam mo, may spirit of murder. Come against that. Di ba? Nakaintindihan mo ba natin? Hindi po pwede
anong tawag dito? Balat sibuyas ka. You must be tough. Next, who to pray for? Body of Christ. Kung natin pag-pray CSB lang, pag-pray natin lahat ng believers. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Ay, Pastor, pag-pray ko si St. Jude. Si Padre Pio, pag-pray ko yung mga saints. Hindi po yun. Pag sinabing saints dito, ito yung believers. Lahat na may relasyon kay Jesus. Lahat ng mananampalataya. Malinaw? So who to pray for? All people, those in authority, and all believers. Okay? Next. When to pray? Bilis lang to. We pray on all occasions, at all times. Sabi sa Ephesians 6:18, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. How to pray? Sabi sa Ephesians 6:18, we pray with all kinds of prayers. Tanong, anong klaseng mga prayers ang meron? Dami, di ba? Prayer, supplication, intercession, thanksgiving. Sabi nga nung iba, acts. Ano yung acts? Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Okay? So marami. Pero pag Pentecostal ka, praying in tongues. Praying in the Spirit. Mga kapatid, hindi para sa amin hindi one and the same ang praying in the Spirit sa praying in tongues. Pag sinabi praying in the Spirit, ibig sabihin you're not praying in the flesh. Pero hindi all the time when sinabi praying in the Spirit that you're praying in tongues. Minsan when you're praying in the Spirit, meron tinatawag na groaning, hagulgul, pagtangis, yung malalim na hugot. You're still praying in the Spirit, but it's not tongues. See? Para sa atin yun sa CSB. Hindi one and the same yun. Sabi dito, how to pray? We pray without ceasing. Gusto ko paano mag-pray ng walang humpay? 24/7, hindi na ako matutulog. Nagsimba yung matulog. Bakit? Tinuro ni Pastor Allen, pray without ceasing daw, 2 days na. Yung pray without ceasing, ang idea dito parang ubo. Sino dito na ubo na? Ang ubo mo ba isang mahabang ubo? Pastor, 3 linggo na akong inuubo? Uy, ano yun? 3 weeks na ganun ba ibig sabihin ng 3 linggo ng inuubo? Di ba hindi siya isang mahabang ubo? Right? Kakain ka, tapos kumain, ubo ka na naman, yun yung 3 linggong ubo. Kasi kung kaya nyo umubong diretso ng 3 linggo, baka nasa langit na kayo. Diba? Yun yung madaling analogy dito. Ginigising ko na kayo. Okay, so pag sinabing praying without ceasing, nag-pray ka, na wala na yung burden, gumaan na. Diba? Pero nandun ka pa rin sa attitude of prayer. Lord, is there something else? Is there something more? Nasa jeep ka, biglang may binigay sa'yo. So it's a lifestyle of prayer. Kahit ka natutulog ka, nalala niyo sa prophetic conference, madalas, pagtulog ka. Prophetic dreams, instructions, revelation, direction from the Lord. Tama po ba? Kasi minsan pag-gising ka, marami kang walls. Marami kang defenses. Sino ba yung muling kausap ko? Sabi ng pastor, alam niyo, madalas akong pinakausap pag tulog ako. Sa isip ko, alam ko na yung sasabihin niya kung bakit. Tapos maya-maya, sinabi niya kung bakit. Kasi pag gising ako, marami akong parang walls. Pag may sinabi si Lord, teka Lord, mamaya na Lord, paano Lord? Diba? Kaya pag tulog na siya at wala na siyang magawa, doon din na-download ni Lord ang direkto sa kanya. Pero ba dito tulog, nakikipagtalo kay Lord? Lord, teka lang Lord. Hindi, tulog ka eh. Defenses are up. Wala eh. Okay? So ang prayer ko, whether you're awake, whether you're asleep, sensitive tayo kay Lord.
Amen? Kung meron siyang gusto i-download sa'yo na prayer item, kahit anong ginagawa mo ako, minsan kahit naliligo, bibigyan ni Lord, bumabiyahe, kumakain, kahit anong ginagawa. Bibigyan ka ni Lord ng mga prayer items. Ingat mo ba? So, pray without ceasing. Hindi isang mahabang ubo. At ang buhay mo hindi isang mahabang prayer na hindi ka na naligo, hindi ka na nagsipilyo, hindi ka na kumain. Prayer rin. Diba? Pag nag-toothbrush ako, ay sis. Hindi ba yun? Hindi po yun. Malinaw? Ito pa, how to pray. Diniscuss natin kanina. Pray fervently and intensely. Peros. Sa iba, teres daw. Okay? Pero yan, intense. Stretch out. Ganyan dapat manalangin. Okay? Next. Why intercede? Because we want to live peaceful and quiet lives. Yun yung sa 1 Timothy kanina. Gusto nyo ba mapapayapa? O sino dito gusto nyo magulo ang Pilipinas? Wala. Gusto natin peace and at tranquility. Diba? So ano gawin? Intercede. Ito maganda. Because it is good. Intercession is good. Kung gusto mong gawin, bago ka mag-intercede. Pero because intercession is good, gawin mo. Because it pleases God. Di ba sabi sa Ephesians, find out what pleases the Lord. Eh, what pleases God? Intercession. So mag-intercede ka. Ano pa? Because God wants all men to be saved. Mag-intercede ka kasi hawak ng demonyo ang napakaraming tao. Para sila makalaya, maliwanagan sila, at makita nila kailangan ko si Jesus. And sabi dyan, because there is a spiritual battle. Okay? So balikan mo lang, sino nyo to? Ayan, di ba? Bakit ba mag-pray? Thanksgiving be made for everyone, for kings and all those in authority. That, ito yung reason. Ano sabi dyan? We may live quiet, perfect, peaceful, and quiet lives. Okay? Pangalawa, because this is good. Good ang intercession eh. Ano pa? It pleases God. If you don't want to please God, huwag ka mag-intercede. Kung gusto mo maging pleasing kay Lord, mag-intercede ka. Ano sabi dyan? And sabi dito, because He wants all men to be saved. Kaya nga pag-pray mo raw yung kings and all those in authority, intercede for them because even those people, God wants them to be saved. E minsan, ito ang problema sa mga ibang intercessor, lalo na sa mga politically active intercessor. Pag galing ka sa isang tao, promise, hindi mo ipag-pray. Pag hate mo ang isang tao, you won't even bother interceding for that person na makaranas ng salvation. Mali. Galing ka eh. Eh, pag nanakaw yan, ilang bilyon na ninakaw sa gobyerno natin, ba't ipag-pray mo? Hindi ka mag-intercede. Make sense ba? Ano ba mag-extend ako? First time natin ito, ito. Where are the prayer warriors and intercessors? Pinost ko to sa Facebook. Tell me. Bakit nga ba? Jesus' commitment to prayer. During those days, He went out to the mountain to pray and spent all night in prayer to God. Committed ba si Jesus mag-pray? Sobra. Yung apostles, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the Word. Kaya pala yung na-produce nila, ano sabi din kanina sa Book of Acts? They were devoted to the apostles' teachings. Alala niyo yung kanina? O kita ninyo. Bakit naging devoted yung mga disciple? Kasi mismo yung apostles, devoted them. You multiply who you are. Eh yung mga apostles, prayerful. Yung mga lagay nila, naging prayerful din. Eh paano kung yung apostle yung gusto po pizza party, basketball fellowship? Eh mga magiging disciple nila, gano'n din ang gusto. Ako na rin? Ezekiel, ito yung bad news. Everyone say, bad news! Sabi dito, I looked for a man among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land. Ito yung mediator.
Okay? So I would not have to destroy it. Naghahanap siya ng tatayo sa gitna. But I found none. Gugulawin ni Lord. Naghahanap siya ng tao na papagitna. Wala. Isaiah 59:16. And he saw that there was no man and wondered. Ito yung, may wondering na positive wondering, may negative wondering. Yung nagtaka ka in a negative sense. Okay? He wondered that there was no intercessor. Tignan nyo, kunyari ito lang ha. Pag worship conference, mapupuno natin to. Pag intercessors conference, sabi ko kay Ate May, hindi mapupuno yun. True enough. Hindi pinapahalagahan ng maraming tao intercession. Tama mali. Kahit gawin ko sa ibang church, magturo ko ng worship, pupuno yan. Pag intercession ng topic, select few lang yan. Ako natin? So ito yung tanong. Hindi, huwag na tanong. God is not just looking for those who would worship in spirit and in truth, di ba? John chapter 4. But God is also looking for watchmen, for prayer warriors, and intercessors. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw yun. Okay. May sense po ba? Okay. And last, para sa first session natin, flaky intercession or flaky intercessors. Ano ba yung flaky? Flaky? It's an adjective. Ibig sabihin, exhibiting eccentric. Ano ba eccentric? Kakaiba, medyo negative sense, na eccentric. Di ba kakaiba mo? Eccentric. Eccentric, unbalanced, or irrational behavior. What makes an intercessor flaky? What makes an intercessor of balance? Tingnan niyo itong kwento na to. Nangyayari po ito sa maraming church. One Sunday morning at church, a woman whom I will call Estelle, may Estelle ba dito? Okay, wala. Thank you, Lord. Si Estelle, sabi, approach Pam. Meron ba ditong Pam? Wala rin, okay? Si Estelle, nilapitan si Pam with a word from the Lord that she was to join a select home prayer group and intercede for their pastor. Sabi ni Estelle, Pam, mag-join ka sa grupo namin. Mga pili tayong intercessor, mga special intercessors. Okay? Estelle neglected to tell Pam, however, that neither the pastor nor the church leadership knew of the select group. Nilihim sa pastor yung kanilang secret group of intercessors. Mga kapatid sa akin, pag ganyan, tinatago sa pastor, except for surprise party. Okay? Red flag yan. Ako po ba natin? Kaya dito sa CSP Las Piñas, may directive ako sa mga ministry heads. Kung meron kayong tao na under ninyo, na merong bagay na ginawa na kailangan malaman ko, kahit ministry head kayo ng tao na yan, if I deserve to know it, let me know it. Pag hindi nyo pinaalam sa akin yan at seryoso bagay yan, ididiin kita. Hindi po pwedeng hindi ko alam, ako ang pastor ng simbahan ito. Tama po ba natin? Kaya sabi ko sa inyo, maraming umalis dito kasi stricto ako. Okay na maging stricto para sa kaayusan ng ministry. Eh, minsan magugulat na lang ako, kunyari biglang kayo, naging sila, nagkakampuhan, naghiwalay, wala na sa... Pati ko alam. Ministry head ka, inasign lang kita dyan, pwede ka nang tanggalin anytime. Pag wala na akong tiwala sa iyo, nakuha natin, trust is a very important issue for a pastor and a ministry head. If a pastor can trust you, hindi ka trustworthy, that's a ground para tanggalin ka. Ito secret prayer meeting. At ano dito? After a few meetings ng kanilang secret group, they began praying in a direction exactly opposite to the vision of the church. Sa prayer group na yun, Lord, ang CSB, signs and wonders and miracles
Baguhin mo ito, Lord. Ayaw na namin ng signs and wonders. CSB ka ba? Nakuha po ninyo? Dangerous to. True story po ito, nangyari totoo. So they began to pray fervently that the pastor would see the light and get aligned with God. At Lord, si pastor na nagbubulaga ng Diablo, buksan mo ang kanyang mga mata. Na makita niya na dapat hindi na signs and wonders. Na dapat simpa-simpa na lang at uwi-uwi na. So para sa mga intercessor na yun, mas marunong pa sila sa pastor. Na binigyan ni Lord ng vision. Mga kapatid, two cannot walk together unless they agree. Ngayon, nagpe-pray sila, Lord, i-align mo si pastor. Ano yun? It was synonymous with getting aligned with them. Lord, kung ano yung bigyan namin vision, i-align mo si pastor doon sa vision ng secret room na. Red flag? Red flag. Promise, kung CSB Las Piñas kayo, tutulungan ko pa kayo umalis ng church. Bigyan ko kayo pakasahin. At pang lunch. Ayoko ng pampadami lang pero sakit naman ang ulo. Tama? Ang dami nga. Sakit naman ang ulo ng pastor. Hindi ba mabawasan? Pero ka-vision mo. Yes. Okay? They also prayed. Ito pa. Dinagdagan pa yung prayer. They also prayed that God would lead the pastor to consult with them regarding the direction of the church. Lord, i-touch mo po si pastor na lapitan kami at konsultahin kami sa mga desisyon at sa mga direksyon ng simbahan. Witchcraft prayers na yun. Marami akong kilalang churches na ganyan. Bakit? Kasi yung pastor, mga kaibigan ko. Yung mga intercessor nila, ganito. Gusto mag-take over sa simbahan. Dito, pag may napansin akong gano'n, sabi ko, matutulungan ko kayong umalis ng church. May fire escape tayo dyan, from 4th floor to ground floor. Diba? Pwede ko. Diba? Ayan, possessing the gate of the enemy by sinning dito. Marami pa kayo nakita red flag dito? Dami, diba? Yan ang mga flaky intercessor. Makatakot. Ito pa sabi ni Cindy Jim Cross. Satan works overtime at making flaky intercessor. Yan ang trabaho niya. Mag-produce ako sa bawat simbahan ng mga intercessors na weird. Ng mga intercessors na hindi submitted sa authority. Kaya alam niyo ba dito sa Las Piñas, dalawa na ang naging head ng intercessory ministry na umalis na. Hindi ko na sabihin ko sino. Baka yung makilala ninyo. Okay? Pero dalawang head ng intercessory ministry na natin ang wala na dito. And para sa akin, blessing yun. Kasi hindi na pareho ng vision. Dito naman eh. Wala naman akong tampo. Di ba? Wala naman akong hinanakit. Pero it's a blessing for the church because right now, ang mga naiwan, iisang vision. Iisang direction. See? Double time ng Diablo. Kaya sa Nagkerlan, sa Silang, sa Lipa, at sa iba-ibang mga churches, make sure, lalo na kung pastor ka, ng mga intercessor, ayos ang puso. Hindi po pwede ang flaky intercessor. Ako, promise, bubuluhin na simbahan. How to avoid flaky intercession and flaky intercessors? Number one, use biblical guidelines. Ang head ng church, pastor, hindi sila. Diba? Pangalawa, submit. The principle of submission, ito yung sa libro na pinroduce ni Daniel, culture of honor. If you cannot honor your pastor, alala niyo si Gideon, gaano karami ang sundalo niya? Mumula, 30,000. Ilan ang natira? 300. Nung lumusob sila Gideon, ano yung famous na kanilang isinigaw? For Sparta? Ano yung sinigaw? Mga pastor, mga leaders, ano yung sinigaw nila? Hindi-depress na ako, click on
sword for the Lord and for Gideon. Ilang beses ko lang pinrensyon? A sword for the Lord and for Gideon. Binasag nila yung mga palayok na may mga torch. A sword for the Lord and for Gideon. Question, bakit hindi lang a sword for the Lord? Bakit kailangan ibanggit pa a sword for the Lord and for Gideon? Si Gideon ang representative ni Lord sa kanila. Siya yung leader. Hindi mo pwedeng i-bypass yun. Ba't ko sasabihin a sword for Gideon? Tao lang siya. Siya yung pinapoint ni Lord. Submit. Nakaka natin? A sword for the Lord and for Gideon. Kaya tinanong ko si Pastor Ryan, Pastor, napaka-importante ba ng loyalty sa ministry? Sabi niya, importante yan. Kung yung tao na sa ilalim mo walang loyalty sa'yo, wala siyang reason bakit nandun pa siya. Hindi naman tinatawag na blind obedience o blind loyalty, pero dapat, kung, di ba, masakot ka. Otherwise, ang dami ng masimbahan dyan, bigyan nga kita ng pang-grab at pang-Uber, wala na Uber, pang-lunch, di pati na. Tawa natin? Okay lang ha, medyo close group naman ito, kaya ganito ako mag-leaders. Mga leaders ko naman kayo. Lipas, 6 years ako sa inyo. Tama ba? 6 o 5? Nagkalan, 5 years. 6 ako sa inyo kasi 5 years ako sa kanila. Hindi na kayo iba sa akin. LP, ilang taon na ako dito sa inyo? Maybe 20 na. Diba? Dito na ako nagkaroon na rin kasi. Basta kasal. So, use biblical guidelines. Those who get off balance, do so. Bakit? Generally from a lack of teaching. Kaya ito nagtuturo ako ngayon para wala na tayong fake intercession and intercessors. Okay? At pangalawa, or else, by learning from others who are also off balance. Kulang ka sa teaching, pangalawa, may mga teaching kang nasa loob, galing din naman sa mga teachers na off balance din. Tama mo ba natin? Kaya dito, i-address natin yung mga bagong teaching ngayon sa deliverance. Pati yung sa prayer. Meron ngayon yung prayer na courts of heaven. Kailangan i-convince mo pa si Lord, manalo ka sa korte sa langit, para yung prayer mo, sagutin. Ano yung lagi na lang merong kaso? Ito sa verse na pinasa natin kanina, meron kakatayo ni Diego, si Jesus. Siya nang bahala sa atin. Ano ba yun? Lord, may cancer ako. Diba? Kailangan ko ng abogado para may panalo ko itong kaso to. At ginamit nila yung parable of yung persistent widow. Talaga yung persistent widow, merong judge na walang takot sa Diyos. At yung judge, hindi niya mahal ng kapwa niya tao. Pero dahil yung widow, inukulit siya, sabi niya, sige naman, bibigay ko yung hinihiling nito. Pero ang tanong, si Lord ba unjust judge? Hindi naman eh. Bakit mo iahalin tulad si Lord sa unjust judge? Eh, just siya. Pinakita lang doon yung contrast. Teaching through contrast. Hindi through comparison. Na masamang tao nga, pag makulit ka, bibigay din yan. How much more ang Diyos, mabuti, hindi mo na siya kailangan kulitin pa. Contrast yun eh. I don't care kung seminary graduate ka ng tuturo, ang just judge yung nasa story. Iba ang Diyos ko, mabait siya. Sabi niya, even before we utter a word, alam na niya, pangangailangan natin. Kaya ang command niya, seek first the kingdom. Hindi yung ubusin mo yung oras na maipanalo mo yung kaso mo. Kung lagi na lang may kaso sa langit, ipaglalaban ko yung Lord, prosper me. Bakit tayo? May kaso muna tayo. Lord, pagalingin mo ako, another case, ibang healing na naman yan. Kung gusto yung oras mo kakahiling sa langit, paano ka makakapag-Bible study, makakapag-visitation, paano ka makakapag-soul winning o discipleship? Nakuha mo ba natin? Ito, kaya kong di patingin kahit sino na nagtuturo nitong courts of heaven na to. Nakakaano eh. Kaya nga sabi, kung meron na tayong problema
problema, we have an advocate in heaven. Siya na. Gaano maraming yun, ilalaban mo muna. Tapos meron pa akong gusto, isang bilita book sa Shopee. Ganda ng title. Pero title pa lang, creepy na. Dangerous prayers from the courts of heaven. Oh! OMG! Title pa lang, astig na. Diba? Dangerous prayers from the courts of heaven. So kung magpe-pray ka, umakit ka sa courts ng heaven, kunin mo yung prayer mo. I have the Holy Spirit right now. And the Holy Spirit can guide me in intercession. Aakit pa ako doon, makikipag-hearing na naman ako. Para malaman kung ano yung latest na prayer na powerful. Kaya pansinin nyo ngayon, ang dami ng bagong prayer ngayon. Lord, I bind the spirit of octopus. Oh, octopus! Ba't hindi squid? Kalamaris, Am I making sense here? Dito po may safety ang tinatawag na orthodoxy. Everybody say orthodoxy. Ano ang orthodoxy? Ito yung nakasanayan na. Tignan nyo sa Bible, may gano'n pa mag-pray. Binabind yung octopus spirit. Yung babae na may python spirit, nalala nyo kung saan yun? Saan yun? Acts 16. Yung may spirit of divination. Python spirit yun eh. Sawa. Narindi si Apostle Paul dahil yung araw ng kinukulit. Anong ginawa ni Paul? I-rebuke lang. Simple-simple. So kahit python pa yan, octopus pa yan, squid pa yan, leviathan pa yan, behemoth pa yan, rebuke mo lang. Walang special prayer from the courts of heaven. Tama po ba natin? Sabi ko, ganda yung title nito, pero hindi ako mabobola nito. Ang dami ng churches na bola eh. Kasi yun na, nakuha. Ang dami ng alam, nakuha ko saan-saan. Okay? So, OMG. Tingnan nito. Pangalawa, bakit si Estelle ang daming red flag? Walang spiritual accountability. Nilihim sa pastor. Nilihim niya dun sa mga church leaders yung plano nila. Secret prayer group. If intercessors are afraid of having their prayers and what they believe God has shown them to be judged, then they are on flaky spiritual ground. Si Ate Rhea, may kinuwento ako sa kanya recently. Meron nag-post na intercessor na nagkaroon siya ng dream. Doon sa dream niya, para bang lahat, naalala mo Ate Rhea? Naalala mo ito pag kinuwento ko. Nakakuha sila, nakakuha yung gown. Kumakanta para kay Lord. Ang problema, kumakanta para kay Lord, yung ibang mga singer, hindi alam yung kakantahin. Siguro hindi inalam yung lyrics, yung tono, hindi seryoso. Tapos yung iba parang, hindi nga seryoso kay Lord. Siya lang daw. So doon sa dream, siya lang mag-isa, lahat ng mga kakuha niya, hindi seryoso, hindi alam yung lyrics. Sabi ko, Ate Rhea, red flag na yan. Red flag yan, dream na yan. Ibig sabihin sa dami ng Kristiyano sa buong mundo, kasi simple lang interpretation eh. Ang dami mga Kristiyano umaawit o naglilingkod kay Lord, pero maraming hindi seryoso, siya lang. Ang lino-lino interpretation, siya lang eh. Tama? We don't need a deep interpretation for that. Sabi ko, paano yung mga missionary sa China o sa Middle East na handang mamatay para kay Kristo? Hindi ba sila ayos? Ano ba yung symbol ng white? White linen stands for the righteous acts of the saint. So, ibig sabihin, ano sila kunyari, righteous, pero red flag eh. Pero marami dito sa church na like don't post. Kasi basta mapanggit yung salitang Lord, like agad eh. Without reading into the context. Ano sabi? Test every spirit. Tama po ba? Parang sabi ko, hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap na ang dami mga nakaputi, hindi alam yung lyrics. Siya lang.
What makes her stand out? So, ibig sabihin, pati kayo, hindi kasama mga intercessor. Mga pastor, hindi kasama. Sabi ko, paano nangyari si Pastor Hiram? Pero dito, mga nag-like kayo. I-like mo yung post eh. Hindi mo sinusuri. Close group to, no? Kaya, paiyaan ka naman. Ako ka po ba natin? Hindi mo pwede gano'n. Kung meron kang binitawan na prophet kapatid, nakikita ko ganito. Kaya mo pa i-judge yung binitawan mo. Hindi, Pastor Allen ako, hindi mo pwede i-judge ang word ko. Tagal ko na lang po prophetic, 19 years old, parang 51 na ako ngayon. Ay, 52 na ako. Mas mahaba na ng buhay ko nasa revival ako kaysa wala. 19 na. Hindi lang ako nasa revival, preacher na ako sa revival, 19. 52 na ako. Pero di ko pwedeng gamitin yun na hindi lahat ng bibitawan ko gospel truth na. Hindi ko pwede. You have the right to judge. Ako ko ba natin? And last, the clean heart principle. Si Estelle, ano ba pwede Estelle? Estelle to kanina. Estelle, by not know, galing kasi ito sa soft copy ko, yung hard copy ko, so tinatype ko. Hindi siya yung copy-paste sa digital book. Okay? Estelle, by not knowing her own heart, violated this principle in several areas. For one, she had pride in her heart. She was convinced that she needed to be a leader rather than submit to the leadership. Estrelle also had a critical spirit. And last, etong libro na ito, lumabas ng college ako, at sikat na sikat itong libro ni Gary Greenwald, kay Seductions Exposed. Kung kaya ninyo makabili ng copy na ito, bili kayo. Okay? Ayan. One of the intercessors sa church nila had received a revelation that God's judgment was about to fall upon me because of my supposed disobedience in leading the church in a certain direction. Because those intercessors had stepped out of their calling. Anong calling ng intercessor? As supporters and prayer warriors, they had been deceived into believing that they had more vision for the church than their pastor. Their pride had opened them up to a spirit of error. Parang ganito lang yan eh. Kunyari lang magmamalaki ako, pwede kong gamitin ito eh. Sino ba nagturo sa inyo ng prophetic? Ako lang naman eh. Kaya kayo nagturo ng prophetic dahil sa akin. In the flesh ha. Tapos ngayon, magmamayabang ka na, nakakarinig ka kay Lord. Pwede kong gamitin yun eh. Pero sabi niya kay Apostle Paul, not the Lord but I. Di ba? Pwede kong gamitin yun. Kaya lang kayo natuturo ng prophetic dahil ginamit ako ni Lord magturo sa inyo. Tapos ngayon, nayabang mo. Di ba? Pwedeng gamitin ni Gary Greenwald yung ganun. Pero hindi na dapat. Kung ayos ang puso mo, hindi na dapat. Alam mo na yung boundary mo. Tama po ba? Ano ang isang definition ng sin? Trespass. Trespassing ka sa isang lugar na hindi ka naman binigyan ni Lord ng authority. Intercessor ka, prayer warrior ka, diyan ka, mag-pray ka. Hindi ka tinawag ni Lord para ikaw yung nagbibigay ng direksyon sa simbahan. Eh ito po, I will end the first session here, tapos may 15-minute break tayo. May mga kilala akong church na hindi kikilos yung pastor na hindi binibigyan ng go signal na intercessor. Ang tawag doon, i-relinquish, in-abdicate yung authority nila sa intercessors. Na tingin ko, on the day of judgment, that pastor will also be held accountable before the Lord. Sa iyo ko binigay ang authority na yan, bakit i-relinquish mo? Hindi rin tama. Kasi for all we know, baka yung mga intercessors, witchcraft prayer na ang ginagawa. Nagugulat ako pag nag-speak ako sa mga ganun church. Promise ako po matapang akong pastor. Pag ninapansin akong doon, babalatan ko sa preaching. Kasi ang point ko, bisita lang naman ako, di ko ginako-invite ulit.
naliwanagan kami. May power and truth. Basta sabihin mo, with grace, season you so. Amen? So I hope na natutunan kayo sa unang session natin. Mga kapatid, ito, foundation lang to. Okay, foundation ito. Actually, sabi ko nga, I've consulted 3, 4, 5, maybe 6 books. Kaya kagabi, talaga yung utak ko talagang sabog-sabog na. Yung inernment at yung cremation, pinagkagulo ko. Tumawag sa, Pastor, sa inernment ko kayo, hindi sa cremation service. Ako nga. Akala ko isa lang. Hindi ko lang sinabi kasi ilang linggo na akong kakaaral eh. Si Ate May Lams, matulog ka na. Alam ko na, alas 2, gising pa ako, nag-aaral. Para lang mapakain ko yun. Ayoko nung fast food na ipapakain ko sa inyo. Mabilisan lang. Gusto ko yung masustansya. Okay? So sige, pray muna tayo. Pray tayo lahat. Tapos 15-minute break lang to. Okay? Lord, right now I pray that we will be intercessors patterned after Jesus. Kung ano yung intercessory ministry niya, Lord, on earth, hanging on the cross, and even seated in heaven, walang excuses, Lord. Kami rin maging intercessors with no excuses. We will pray and intercede, Lord, para sa mga prayer burdens and mga prayer assignment na ibibigay mo. And I pray, Lord, iiwas mo ang buong south sa mga flaky intercessors at sa flaky intercession. Lord, we pray na hindi kami masisingitan dito sa buong CSB South ng ganitong klase. But we will have intercessors who are grounded in the Word of God. Intercessors who are mature in the faith and who are, Lord, yung character nila are Christ-like. Salamat, Lord, and Lord, continue to bless us for the rest of the day. Lord, lahat ng gagawin namin, it's all for your glory. In Jesus' name, Amen.